Apat na AFAM ang pinagpipilian ko. Dear Madam Native Filipina, isa po ako sa mga followers nyo. Ako ay isang byuda. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jo. Nag-asawa ako sa edad na 17. Tinanan ako ng asawa ko. 19 anyos ako nung nabuntis. So fast forward, nakapitong anak ako lahat. Silang lahat ngayon, madam, ay mga professionals na. May teacher, criminology, engineer, medicine, designer, IT at isang nurse. Yan ang mga tinapos ng mga anak ko. Kasi wala akong problema sa naging asawa kong Pilipino dahil mabait, matalino at masipag sa buhay. Buhay prinsesa ako sa kanya. Kaya lang, noong June 2023 ay inatake siya. Kaya naman, nabiyuda ako. Sobrang na-stress ako. Akala ko ay katapusan na ng mundo ko kasi wala akong alam sa buhay. May iniwan naman siya sa akin pero hindi ko pa rin alam kung anong gagawin ko. Fast forward, madam, sabi ng friend ko ay maglibang ako. So ayun na nga, naglibang ako at nag-travel. Hanggang ito na nga, nakita ko ang isang dating site at nag-download ako ng Filipino Cupid. That was way back December 2024. Sumali ako at maraming nag-message sa akin at nakipag-video call. Pero yung iba ayaw magpakita sa camera. Iba-iba ang ugali ng mga AFAM na nakatagpo ko doon. Madam, 4 po ang mga AFAM na pinagpipilian ko ngayon. Kung sino ba talaga sa kanila ang totoo. Let's start muna sa una kong nakilalang, taga-Egypt. Then taga-Spain, Australia, US at London. Same date ko po silang lahat na sinagot. January 12, 2024. So dito muna tayo kay Egypt. Sa una, masaya kami sa video call. Usap-usap lang. Nalibang ako nang hindi pa pala ako nagbababang luksa. Sabi niya, uuwi siya ng Pilipinas ng August 2024. Sagot ko naman ay hope na totoo. Hanggang umabot na ng August at papunta na siya. Biniro ko siya at tinanong na baka may iba pa siyang katatagpuin at dapat magsabi siya ng totoo. Ayun na nga, madam, nagsabi siya na meron daw siyang GF sa Egypt pero wala dito sa Pilipinas. Papunta na siya dito, madam, at ako pala ang pinagbayad niya ng Manila Hotel. Nagpadala siya ng pera dahil binook ko ito ng 2 weeks sa hotel. Back tayo sa pag-amin niya na may girlfriend siya sa Egypt. Nawala na ako ng gana kasi gusto ko ako lang. So ito na nga po. Sabi niya sunduin ko siya sa airport. Ang sagot ko naman na hindi na kasi busy ako. Magkikita na lang kami sa Manila Hotel. Pero hindi ko po siya sinipot kasi nawalan ako ng gana dahil may GF pala siya sa Egypt. Hanggang bumalik na lang siya ng Egypt na hindi man lang kami nagkita. Nagalit siya, madam, at ang sabi niya ako lang ang kanyang pinuntahan. Sabi ko sorry. Ayaw ko kasi nang may kahati ako. Nasa Egypt na siya ngayon at tumatawag pa rin siya sa akin pero hindi ko na sinasagot. So ito naman si AFAM Australian, 61 years old na siya at ewan ko kung ano ba talaga ang relasyon ko dito. Pero lagi akong mini-message at video call. Ang sabi niya, wait ko lang daw muna ang MRI result niya and then pupunta siya by August. Pero natapos na lang ang buwan ng Agosto ay wala pa rin siya. Sabi niya, wait lang daw muna. Ang sinagot ko na lang sa kanya ay sige, mag-wait ako ng mag-wait, baka makalawit na ako ng iba. Ha. Joke ko lang, madam, kaya natawa siya. Sagot niya, no, you're mine. Tapos natawa ako. Etong si taga-US naman, hindi ko alam. Pag nagtatanong kasi ako, ang sagot niya lang, wait and then relax. And then itong taga-Spain naman ay nag-message po ako sa kanya. Sabi ko, kung wala kang plano sa akin, tigilan na lang natin ito. Maghanap na lang siya ng iba kasi kako hindi ako ang priority niya. Hindi rin kasi kami bagay dahil bata pa siya, 39 years old lang. Nung sinabi ko yan sa kanya, madam, 2 weeks siyang hindi nag-online kasi nagalit. And then August 30 nag-message siya. Ang sabi niya, my queen, mahal na mahal kita. Ikaw ang laging nasa isip ko. Ako'y palaging busy kasi para ito sa future natin. Uuwi ako ng Pilipinas by October. Huwag daw akong magtampo, madam, kasi nasa work daw siya. Ayun, tinanong ko po siya na pag umuwi ba siya ng October, anong gagawin niya? So madam, sagot niya naman magpapakasal kami. Sabi ko sa kanya, sana totoo ang lahat ng ito at hindi laro-laro lang. Kasi kung laro lang ito, ay hahanap na lang ako ng iba na seryoso. Madam, titingnan ko pa itong taga Spain kung ito na ba talaga. Marami sila, hindi ko lang masasabi kung sino ang seryoso at totoo. Payuhan niyo po ako, ano ba ang dapat kong gawin? Salamat at don't judge me po. Payo lang po ang kailangan ko. Hello, Madam Letter Sender, parang roller coaster ang kwento mo. Anyway, I'm not gonna judge but I will be very honest sa magiging komento ko sa kwento mo. Dahil sa dami ng AFAM mo, yung taga London, nakalimutan mo nang ikwento. Unang-una, madam, no, sa starting ng kwento mo, ilibangan lang ang iyong gusto.
And yes, halatang halata naman talagang sobrang nalibang ka kasi nga ang dami nila. Madam, may konting sasabihin ako tungkol sa Egyptian. Sana po madam, nung nalaman mo may GF siya at na-discourage ka, dapat naging honest ka sa kanya para hindi na siya matuloy sa pagpunta. At least naman kahit hindi mo siya sinipot, ipinrangka mo na hindi ka na makikipagkita para hindi na siya magmukhang tanga kakahintay sa'yo. Imagine madam, umalis ng bansa niya. Gumasto siya at hindi man lang natin alam kung anong mga obligasyon ang iniwan niya para lang mapuntahan ka. Kasi madam, napansin ko sa mga kwento mo minamadali mo ang mga AFAM na seryosohin at puntahan ka. Hindi lang sa Egyptian, kundi sa kanilang lahat kasi gusto mo talagang seryosohan na. Kaya lang, sinabi ng iba, relax ka lang muna. So para kasing minamadali mo madam and then sasabihin mo pa na kung wala talagang plano at di ka priority, itigilan na. I understand na excited kang makipagkita at seryosohin ng AFAM. Pero madam, kung ganyan ang gusto mo, dapat first thing na gagawin mo, ikaw mismo ang dapat magseryoso muna. Madam, pili ka muna ng feeling mo, mas matimbang sa kanila. Yung feeling mong dun ka masaya, mahal mo na, at seryoso talaga. Na-curious tuloy ako sa iyo madam kung paano mo kinayang i-handle na kausapin silang lahat. Ang dami-dami nila. Nakakapagpahinga ka pa ba? Anyway madam, sabi mo ayaw mo ng play-play, pero ikaw mismo player ka. Kasi 4 ba naman sila, nakakaloka. Sender, paano kaya kung halos magkasabay silang pupunta? Or baka talagang magkasabay na dumating para katagpuin ka? Anong gagawin mo? Kaya mo kayang gawa ng paraan? Please be mindful na ang pakikipag-usap mo sa kanila, may kaakibat din yang sakit pag nabigo mo sila. Remember, hindi biro ang gastos ng biyahe nila at ang ending lang pala, ililigwak mo sila. Kasi isa lang naman talaga ang mapipili sa kanilang 4, di ba? Also madam, please be considerate sa magiging effort nila para lang kitain ka. Huwag nating ugaliing magpaasa ng mga AFAM online. Hanggat maaari, mag-stick to one muna. Tsaka na humanap ng reserba kung talagang feeling mo wala ng pag-asa at patutunguhan pa. Please ituwid mo muna itong maling ginagawa mo kasi hindi po biro ang darating na impact nito sa buhay ng mga AFAM na kinakausap mo. Madam, yung ginagawa mo ngayon parehas lang din po yan sa ginagawa ng mga player na AFAM online na pinapaasa din ang ating mga kapwa Pinay na buong akala natin tayo lang pero marami pala tayong kakompetensya at pinapaasa lang. Please don't forget to comment your reactions and share this story. Maraming salamat po.